Naku po mga kababayan, anak po ni Attorney Panelo, no, yung senior mga kababayan. Tapos ito naman yung junior, si Attorney Panilo mga kababayan, ay binanatan itong star witness ng HOR na si Ramil Madriaga. At tinawag na huwad na sinungaling mga kababayan. So matindi pa itong banat nyo, no, dito kay Ramil Madriaga. So kung napanood nyo yung ano no nung nakaraan kahapon ba yon mga kababayan, yung impeachment trial kay BP Sara Duterte, ay talagang maraming nadismaya nating mga kababayan at natawa dito sa pinaggagawa ni Ramil Madriaga mga kababayan, at talagang binash sa social media itong ginawang impeachment trial, no. So panoorin natin mga kababayan itong banat ni Attorney Panelo dito kay Madriaga. Binira ang star witness. Nako, eto na po. Dapat ipakita natin ang Ayan, kasama din pala dito, no, si Attorney Rowena Guanzon ditong usapang matino mga kababayan. Dito po yan sa Net 25. picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante Yan pala yung itsura ni Madriaga no, nung inaresto. Medyo may katandaan na din, no. niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad. Ayan, huwad daw. Sinungaling. Huwad na sinungaling. Yun ang bod nun. Talagang... Oo. At saka, Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Roy, hulog daw ng langit mga kababayan dito sa defense team ni BP Sara Duterte. Itong ginawa ni Madriaga. Talagang matatalo daw itong itong ginawa ni Madriaga, no. Kumbaga mukhang mananalo ang defense team ni BP Sara Duterte dito sa pinaggagawa ni Ramil Madriaga. Ayan, napamaril ako. Ramil Madriaga mga kababayan. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, ng customs issue. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. Bongga. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Diba? Ayun, sa madaling salita mga kababayan, mukhang ang scriptwriter nitong kay Madriaga ay di umano itong si Trillanes mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Attorney Panelo dito mga kababayan, no? Nako. Kaya pala tinawag itong Bikoy 2.0 itong si Madriaga. 'Di ba may Bikoy nung nakaraan, nung panahon ni former President Duterte na magpapatunay daw na si former President Duterte daw ay sangkot sa pogo mga kababayan. Ayan, tuloy natin. Kami nga, Attorney Guanzon, doon sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the
testimonies of 7 witnesses. Ah. Para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, Okay, na hindi siya kilala. na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante La Chica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Ay, close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, Oo. doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? si Doon Attorney sa event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before in the early 2000s for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Ano siya, indigent client. Yes. Oh. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, pinano siya, parang proxy ko, ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Nung 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case, not only that, nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet, and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, ano siya? Anti-corruption, advocate. Ayan mga kababayan, matindi no? Pinanatan din ni Attorney Guanzon itong si Madriaga, mga kababayan. Basang-basa na pala itong si Madriaga, no? So, proxy lang pala ito, si Madriaga. Dito talagang kilalang kilala nila Attorney Panelo at talagang pinaghandaan nila itong ginagawang impeachment kay VP Sara Duterte at talagang kumpiyansa sila na talagang mananalo sila dito at walang makikitang ebidensya itong mga kalaban, no, patungkol kay VP Sara Duterte dahil wala naman talaga, mga kababayan, at talagang malinis po, no, si VP Sara Duterte at talagang maiiyak itong mga kalaban matapos itong
impeachment no dito kay VP Sara Duterte dahil tuloy-tuloy na po ito hanggang 2028. Talagang itong impeachment na ginagawa kay VP Sara Duterte ay wala namang basihan, mga kababayan. Walang nakikitang walang nakikitang ebidensya na talagang magpapatunay na talagang nagastos ni VP Sara yung 125 million in 11 days, mga kababayan. At ang COA nga nagsalita na talagang kung nagastos man yun, mga kababayan, nagastos naman sa tamang paraan, mga kababayan, at na-liquidate na nga daw ito, mga kababayan. So yun lang po. So ano masasabi nyo dito sa hahayag po no ni Attorney Panelo patungkol to dito kay Madriaga na talagang tinawag niya na huwad at sinungaling? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan.